Isang panibagong taon na naman ang nagdaan para sa harvest. Isang taon na naman ang idinagdag sa mga taon ng ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng isang layunin na ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa mundo. Dahil sa layuning ito, tayo ay tumutugon sa nagbabagong pangailangan ng mga nais nating abutin. At sa pamamagitan ng pagpapala ng Panginoon, tayo ngayon ay isang mas malaki at lalong mabuting Church of God Harvest. Ang taong 2014 ang taon ng maraming pagbabago para sa harvest. Ating balikan ang mga pangyayari at mga tagumpay na dinala ng Panginoon sa ating iglesia ngayong taong 2014. Sa loob ng halos 9 na taon, G12 system ang sistema ginagamit ng ating simbahan upang palaguin ang ating pangangaluluwa. Ngunit ngayong taon, alinsunod sa sistemang mula sa Church of God National, ipinatupad ang WORDA, Worship, Relationship, Discipleship at Administration. Layunin nito ang sistematikong pag-ayos sa mga departamento ng simbahan upang maging mas epesyente ang pagtatrabaho ng mga sangay ng iglesia. Sa ngayon, ang namumuno sa Worship Department ay si Mayan Raspado. Sa Outreach Department ay si Sharon Aureliano. Sa Relationship Department ay si Pastor Bong Morales. Sa Discipleship Department ay si Pastor Val Camacho. At sa Admin Department naman ay si Sister Josie Sabala. Ngayong taon din, nang simulan ang mga preaching series sa Harvest bilang pagtugon sa pangailangan ng kongregasyon ng mga sermon na isa ang tema. Dahil na rin dito, nabibigyang diin ang topic na nais iparating sa kongregasyon. Buwan-buwan pinapalitan ng mga tema, alinsunod na rin sa pangkasalukuyang mga issue. Patuloy ang advokasya ng Harvest sa pagde-develop ng mga pastor at leaders sa pamamagitan ng mga trainings at formal na edukasyon. Tuloy-tuloy ang mga batch na nagtatapos sa SIMS o Certificate of Ministerial Studies mula na magsimula ito noong 2007. Ngayong taon, 9 na estudyante na naman mula sa 4 na churches ng Harvest ang nagtapos noong April 25, 2014 sa Asian Seminary of Christian Ministries. Nagdaan ng mga estudyante sa masusing pag-aaral ng theology, preaching at ilan pang kursong patungkol sa pamumuno sa iglesia sa loob ng halos 10 buwan. Sa ngayon, ay panibagong mga mag-aaral na naman ang kasalukuyang nag-aaral sa SIMS sa paggabay ni Pastora Mirna Forescal. So yun, nag-iba sa isang buong taon kong pag-aaral sa SIMS, naging productive ako, I believe, at marami talaga ako natutunan na I'm so excited na i-share ito sa lahat ng taong makakasalamuha ko. Kaya 3 taon na ang nakalipas nang una itong masimulan at ngayon ay tuloy-tuloy pa rin natin ginagawa ang 30 days prayer and fasting. Sa gawaing ito, naglaan ng mga taga-harvest ng isa o higit pang oras para manalangin. Ngayong taon nagsimula ito noong March 21, 2014. Naaalala mo ba ang mga katagang, "In Jesus' name we pray for a born-again Pilipinas"? Ito ang ating sigaw noong Holy Week of Fire 2014 na dinaos noong April 16 to 20, 2014. 5 gabi tayong nagtipon upang magpuri sa Diyos at humingi ng gabay sa paglabas natin sa simbahan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Pagkatapos nga ng 5 araw, tayo ay humayo at nag-house to house. Pinasigla ng Ultimate Survivors Camp ang summer vacation ng mga kabataan, nang ito ay ginanap noong May 8 to 10 to 2014 sa Pililla, Rizal. Ito ay isang matagumpay na pagtitipon ng mga kabataan mula sa 4 na Harvest Churches. Naniniwala tayo na ang mga kabataan ang mga susunod na mamumuno sa ating iglesia.
Sila ang magmamana ng vision at sila rin ang magpapatuloy nito. Kaya naman, ang gawaing tulad ng Ultimate Survivors Camp ay isa sa mga pagsisikap ng youth ministry na pagbuklo rin ang mga kabataan ng Harvest sa kabila ng distansya nila sa isa't isa. Isa rin itong paraan upang turuan at sanayin sila sa pamumuno. Kasalanan ako. Lahat-lahat ng kasalanan sa mundo sa akin na eh. Shane, alam mo bang hindi aksidente na napadaan ako dito? Sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagkaroon ng musical play sa Harvest. Ito ay tinawag na Kalinga Musical Play sa panguna ng youth ministry. Ang mga kabataan ang nanguna mula sa konsepto hanggang sa maliliit na detalye ng produksyong ito. Ang proyektong ito ay layuning ibahagi ang mensahe ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng musika at dula. Ito ay isa sa mga milestone ng taon dahil napatunayan at nakita natin na ang stage play ay isa sa mga pamamaraan na maaari nating gamitin sa pag-evangelize. Sa taong 2015, inaasahan natin ang kaganapan ng bigger and better harvest. It is because we will aggressively and with determination implement the Two Souls commitment, intensify our Bible studies, care groups, and the new strategy of the ushering department. We will also intensify and continue our prayer and intercession. And we are going to encourage our membership to aggressively involve in the harvest church planting movement so that we can continue to build and to plant new churches. So for today, I want to celebrate with you. Happy 15th Annual Thanksgiving. Mabuhay ang Church of God Harvest.